Sa bawat hininga ng alaala ng kabataan sa Pilipinas, may mga simpleng bagay na nag-iiwan ng matibay na bakas sa ating puso at isip. Kabilang dito ang mga inuming naging bahagi ng araw-araw na buhay mula sa merienda sa bakuran hanggang sa sabayang pagdiriwang sa pista o kaswal na pagtambay sa sari-sari store. Ang mga produktong ito ay hindi lamang pampatanggal ng uhaw, sila rin ay simbolo ng kultura, panahon at kasiyahang Pilipino na minsay nakalipat sa bawat henerasyon. Sa pagtalakay sa kasaysayan ng bawat isa, ating muling buhay ng alaala kung paano sila umusbong, sumikat at sa huli, naglaho sa panlasa ng mamamayang Pilipino. Sa Pilipinas noong dekada 80 at 90, isa sa mga paboritong inumin ng mga bata at pamilya ang tinatawag na Sunny Orange Juice Drink, isang juice concentrate na ibinebenta sa mga botelya at madalas haluan ng tubig sa bahay. Ito'y sumikat dahil ito'y mura, madaling ihanda at may matamis citrus na lasa na bagay sa klima ng bansa at sa panlasa ng kabataan noon. Maraming bata noon ang may alaala ng Sunny bilang bahagi ng daily routine, kasabay ng baon sa school o merienda sa bahay tuwing mainit ang panahon. Ngunit sa pagpasok ng mas maraming imported at local na juice brands, pati na rin ang mga ready-to-drink packaged juices at iced tea, dahan-dahan itong nawala sa shelf dahil hindi na kasing kompetitibong packaging at distribution. Hanggang ngayon, maraming Pinoy ang nag-iisip kung kaya itong maibalik, lalo na sa mga naghahanap ng nostalgia-inducing na inumin, ngunit wala pang konkretong senyales na may magbabalik nito sa merkado. Ang Cosmos Bottling Corporation ang isa sa mga pinakamatagal at pinaka-iconic na soft drink maker sa Pilipinas na sinimulan pa noong 1918 bilang Manila A-Rated Water Factory. Itinatag ito ni Wong Ning, isang migrante mula sa Guangdong, China at naging popular sa mga lokal na soda tulad ng Sarsaparilla, Orange at iba pa. Noong 1960s at 70s, ang Cosmos ay tunay na nakipagsabayan sa mga malalaking international brands dahil sa linya nilang Sarsaparilla na naging Sarsi kinalaunan, citrus sodas at lalo na ang Pop Cola na naging patok sa masa. Ang bawat variant ay may kani-kanyang identity, ang Sarsi bilang lokal na root beer, ang Pop Cola bilang homegrown cola at ang iba pang flavors na sumasalamin sa panlasa ng Pinoy. Ang secret sauce ng kanilang tagumpay pagiging lokal at abot kaya at ang malawak na availability sa mga sari-sari store at inuman ng baryo. Ngunit noong 1989, ibinenta ang Cosmos sa RFM Corporation at kalaunan ay na-acquire ng Coca-Cola Euro-Pacific Aboitiz Philippines kasamang San Miguel noong 2001. Sa ilalim ng bagong pamamahala, unti-unting napalitan o na-phase out ang ilang produkto dahil sa consolidation ng mga brands at focus ng malalaking korporasyon sa mas global at mas profitable na labels. Ang pagkawala ng Cosmos variant sa mainstream may dulot ng acquisition, brand rationalization at distribution shifts. Tumutok ang malaking players sa ibang mga global brands. Bagamat may mga nostalgia na umiikot sa mga produktong ito, wala pang malinaw na plano na i-relaunch o ibalik ang original lineup sa malawakang merkado, kung kaya't ang posibleng pagbabalik ay nakasalalay sa estratehiya ng may-ari ng brand at interes ng mga customers. Ang Pop Cola ay isang lokal na cola drink na nilinis ng Cosmos at naging paborito ng maraming kabataan at basketball fans noong dekada 80 hanggang 90. Ito'y nakilala hindi lamang dahil sa lasa nito kundi pati na rin dahil sa pag-sponsor ng kupunan nito sa Philippine Basketball Association, isang malaking bahagi ng kulturang popular noon. Ang tagumpay ng Pop Cola ay nagugat sa pagiging affordable alternative sa mga international cola brands at sa mga malikhain nilang kampanya. Ngunit noong ito ay ma-acquire sa ilalim na ng mas malalaking brands tulad ng RFM at kalaunan ng Coca-Cola Bottler, ito ay dahan-dahang nawala sa mga istante dala ng strategic shift at merger priorities. Sa ngayon, halos wala nang lumalabas na bagong batch ng Pop Cola sa karamihan ng merkado. Kaya maraming Pinoy ang naiwan sa nostalgia at naghahangad ng comeback. Ang posibilidad ng pagbabalik ay maaring umusbong kung may magpasyang buuin muli ang brand sa ilalim ng bagong diskarte. Ngunit ito ay mahirap dahil sa heavy competition at global portfolio focus ang pinapahalagahan ng malalaking kumpanya. Noong 1960s, may sariling beer brand ang Pilipinas na tinatawag na Halili Beer, gawa ng FF Halili Enterprises sa Quezon City. Ang beer na ito ay lumaban sa malaking dominasyon ng San Miguel Brewery at nag-iwan ng marka sa mga beer lovers noon. Ngunit pagdating ng mga dekada, ang Halili Beer ay nawala sa merkado. May mga teorya na hindi nagpatuloy ang mga sumunod na henerasyon ng kumpanya sa negosyo o kaya inacquire at nilimitahan ng San Miguel Brewery ang operasyon bilang proteksyon sa sariling interes.
Dahil sa matinding dominasyon ng isang major player sa industriya at kakulangan ng formal na succession sa pamilya Halili, tuluyang nawala ang Halili Beer. Ang ideya ng pagbabalik nito ay nangangailangan ng malaking kapital, legal rights at pagnanais na ibalik ang legacy. Isang mahirap ngunit hindi imposible kung may mamumuhunang magtatangkang buhayin muli ang brand. Ang brand na tinatawag na 8 O'Clock ay isang sikat na powdered juice drink sa Pilipinas mula noong 1980s. Orihinal na nilikha ng Sugarland International Products. Naging pangkaraniwan ito sa mga tahanan dahil sa abot kayang presyo at simpleng paghahanda. Ilagay ang powder sa pitsil, lagyan ng tubig at haluan ng yelo. Maaari mo na itong ma-enjoy kasama ang pamilya. Ito'y lalo pang lumaganap nang makuha ng malalaking bottlers kabilang ang Coca-Cola bottlers sa Pilipinas na nagpapalawak ng distribution nito sa sari-sari stores at supermarkets. Gayunpaman, tulad ng iba pang produkto sa ganitong kategorya, humina ang demand sa 8 O'Clock sa paglitaw ng mas maraming imported juice brands at dahil sa mga regulasyon sa packaging, tulad ng limitasyon sa sachets at plastic waste. Kaya ito yung unti-unting nawala ng produksyon hanggang sa huling bahagi ng dekada 2010 at early 2020 sa ilang pamilihan. Ayon sa mga trend ng nostalgia marketing, posible itong maitampok muli bilang retro brand kung may makakita ng commercial value sa pagbabalik ng mga classic drink experiences. Noong dekada 60, lumitaw sa Pilipinas ang isang fruit juice syrup na tinawag na Julep Beverage Syrup. Isa itong likidong concentrate na maaring haluan ng tubig upang maging matamis at makulay na inumin. Ang produktong ito ay nilunsad ng kumpanya na kilala rin sa paggawa ng Ovaltine, kaya agad itong nagkaroon ng tiwala mula sa mga mamimili. Bagamat hindi ito galing sa Pilipinas, ipinakilala ito sa lokal na merkado at naging isa sa mga pioneer na juice syrup na madaling gamitin at dapat kaya sa maraming pamilyang Pilipino. Ang Julep Beverage Syrup ay naging napakasikat dahil sa kanyang kaginhawahan at kasimplihan. Isang bahagi lamang ng syrup ang hinaluan ng 5 bahagi ng tubig upang makagawa ng maraming baso ng inumin. Bukod dito, marami itong lasa gaya ng grape, orange, lemon lime, punch at strawberry na nakahikayat sa iba't ibang panlasa. Sa panahong iyon, kakaunti pa lamang ang mga juice mix sa merkado. Kaya't ang Julep ay naging pangunahing pagpipilian ng mga pamilyang naghahanap ng murang pampalamig at masarap na inumin. Subalit sa pagdating ng mas maraming bagong brands tulad ng Sunquick at Sunny, unti-unting nawala ang Julep sa merkado. Nagbago ang panlasa ng mamimili at mas maraming pagpipilian ang nagbigay ng alternatibo sa lumang syrup. Unti-unting humina ang presensya ng Julep sa mga tindahan at sa kalaunan. Nawala ito sa mainstream na merkado ng Pilipinas. Ang Jazz Cola ay nilabas bilang isang regional cola variant ng Cosmos para sa Visayas at Mindanao markets na may mas localized na tagpo at identity, kaya ito'y naging popular sa mga rehiyong iyon dahil sa pagkilala ng brand sa sariling komunidad at kagustuhan ng lokal na kabataan. Ngunit tulad ng Pop Cola, ito rin na naapektuhan ng acquisition at ang pag-shift ng brand portfolio sa ilalim ng mga malalaking kumpanya, kaya ito'y nawala ng gaanong presence sa mainstream distribution at tuluyang nag-fade out sa paglipas ng panahon. Kung may interest ng mga retro brand enthusiast, maaaring maibalik ito bilang limited edition o original revival. Ngunit wala pang plano na malawakang ilunsad muli ito. Ang Chamito ay isang probiotic yogurt drink na sumikat noong late 90s hanggang 2000s. Madalas kasama sa baon ng mga bata at inaasam-asam dahil sa kanyang matamis, malinamnam at yogurt-like flavor. Ito ay produkto na kadalasang kinukonsumo bilang healthy alternative sa iba pang mga matatamis na inumin. At maraming mga Pinoy ang may malalim na nostalgia sa lasa at packaging nito, lalo na noong school days. Habang mas lumalakas ang kompetisyon sa probiotic drinks at milk products at mas sumasalamin ang bagong health trends, unti-unting nabawasan ang produksyon ng Chamito o naging mas maliit ang distribution nito sa merkado. Ang pagbabalik nito sa ganap na malawakang produksyon ay posible kung may makikilala at mag-i-invest sa brand equity ng Filipino nostalgia. Ang Sarsi ay isang uri ng sarsaparilla soda na naging paborito noon dahil ito ang lokal na katumbas ng root beer na may kakaibang lasa at hindi basta-basta napapalitan ng ibang cola o orange soda. Ito ay isa sa mga pinakamatatag na produkto ng Cosmos simula pa noong 1960s at kalaunan ay nasama sa portfolio ng giant bottlers. Sa kabila ng pagkalipat-ari at pagbabago sa merkado, nanatili itong iconic dahil sa nostalgia ng mga generation na lumaki sa ilalim ng sari-sari store culture at dahil sa unique na lasa nito. Sa ilang pamilihan at sari-sari stores, mayroon pa ring nagbebenta ng Sarsi o mga variant nito, kaya't may kahulugan at buhay pa sa collective memory ng mga Pinoy. Ang mga inuming ito ay patunay na ang simpleng bagay ay maaaring mag-iwan ng malalim na imprint sa kolektibong alaala ng isang bansa. Bagaman karamihan sa mga ito ay nawala na sa kasalukuyang merkado,
Ang kanilang alaala ay nananatiling buhay sa mga kwento, larawan at panlasa ng mga nakaranas nito. Ang posibilidad ng kanilang pagbabalik ay nakasalalay sa tamang pagkakataon, tamang pamamahala at sa walang kamatayang hilig ng mga Pinoy na muling maranasan ang sarap at saya na dala ng mga paboritong inuming lumaki sila. Sa bawat lagok, dala nito ang nostalgia, isang paalala na sa simpleng kasiyahan nakatago ang mga pinakamagagandang alaala ng kabataan.